Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-5 kabanata ng unang Pedro at magbabahagi ng salita si Pastor Jason. Ito po ang huling kabanata ng unang Pedro. Ang mga kaisipan po pagdating o kaya konsepto pagdating sa librong ito mula pa po sa umpisa, ito ay isinulat para sa mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Ito ay ang panahon kung saan ang mga disipulo ni Jesus ay nakakalat. Nasa iba't ibang mga lugar. Pagkatapos si Jesus ay nasa langit na ng kung ilang dekada. At ano ang dinais niyang ibahagi para sa mga tao? Makikita po natin dito ang ilang mga konsepto. Ang kanyang panalangin sa hardin ang Getsemani, kung matatandaan po natin, si Jesus ay nananalangin pagkatapos ang kanyang mga disipulo ay nakatulog at sinabihan sila ng Panginoon, hindi niyo ba kayang magbantay ng 1 oras? Na dapat silang maging alerto at iyon din po ang makikita natin sa unang Pedro, ika-4 na kabanata. Na maging mapagmatsyag, alerto at manalangin at mahalin ang bawat isa. Naroon ang dapat na pagiging alerto, pagiging mapagmatsyag at pag-ibig sa bawat isa. Ito po ang pangunahing bagay na itinuturo ng Panginoon. Ngayon naman sa chapter 5 ay ganun pa rin po. Sinunod ni Pedro ang Panginoong Jesus ng kung ilan ng mga dekada at sa kanyang huling mga sandali ng kanyang buhay, ano ang kanyang huling mga salita? Sa kanyang puso ay naalala pa rin po niya kung ano ang huling bilin ng Panginoong Jesus bago po siya umakyat sa langit. Katulad ng kung paanong naalala po natin ang ating buhay nung tayo elementarya, high school, 6 na taon sa elementary, sa Hong Kong ay 6 na taon din na high school, at ano maalala mo pagdating sa mga bagay na ito o kaya sa mga panahon na iyon. Ang mga maalala mo lamang marahil ay bilang lamang sa kamay. Maalala mo lamang ang ilang mga pagkakataon o kaya ilang mga tagpo sa mga taong iyon. Ang siyang mamamalagi o kaya ang alaala na iyong higit na maalala ay ang mga importanteng bagay lamang. Katulad po ng mga sinasabi ni Pedro po dito, itong mga bagay na talagang kanyang inaalala at pinanghawakan. Sa kabanatang ito, bibigyan po natin itong pabangat, tanggapin ang kalwalhati ang pangwalang hanggan. Sabi po sa verse 10, Siyang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi sa walang hanggang kalwalhatian sa pamamagitan ng pagkikipag-isa ninyo kay Kristo.
Nabanggit po ang mga paghihirap kahit po sa mga naunang mga kabanata, ang pagsubok na katulad ng apoy at ang paghihirap ng katulad ni Kristo, ngunit sa pagdanas po nito ay matatanggap din po ang kaluwalhatiang katulad niya. At ang pagtanggap po ng kaluwalhatian na ito, kaakibat po nito ay ang paghihirap. Maaring humarap po tayo ng mga pagsubok sa mga panahon po na ito, ngunit darating ang pagkakataon na magiging kabahagi po tayo ng kaluwalhatian ni Hesukristo. Hihatiin po natin ang kabanatang ito sa dalawang bahagi. Ano po sa tingin natin ang paghihirap? Sa mga panahon po ni Pedro, iyon ay persekusyon mula sa Romanong Imperyo, kaya kailangan po nilang tumakas, kailangan po nilang umalis, at maaring ito din po ang ating napapansin. Ngunit sa chapter 5, mababasa po natin ang ilang mga espesyal na bahagi. Sabi sa verse 1, sa mga namumuno sa iglesia, may nais akong ipakiusap sa inyo bilang isa ring namumuno sa iglesia at nakasaksi sa mga paghihirap ni Kristo at makabahagi rin sa kaluwalhatian niya sa kanyang pagdating. Si Pedro ay tinatagurian din pong isa sa mga katandaan sa iglesyang iyon. At kanya pong nakita ang paghihirap ng Panginoong Hesus. At siya din ay kabahagi ng paghihirap na naranasan ni Hesukristo. Kumbaga sila ay nasa parehong sitwasyon. Sa isang banda din, naroon ang paghihirap sa pagdidisipulo. Ngunit bakit po natin sinasabi ng pagdidisipulo ay napakahirap or discipleship, ang pag-aalaga ng ating mga tupa? Napakahirap po nito dahil kung tutuusin, wala namang may gusto na gawin ito. Ngunit sinasabi ng Panginoon na dapat po nating alagaan ang mga tupa ni Kristo. At atin pong matatanggap ang korona na nagmumula sa Diyos. Pwede po nating i-imagine na ang Diyos ay naglalagay ng korona sa atin. Atin pong matatanggap ang walang hanggang kaluwalhatian na nagmumula sa Kanya. At ganito po ang pagdidisipulo. Maaring hindi po ito madali at talagang hindi madali. Kaya naman po sinasabi natin na ito ay katulad din ng paghihirap. Hindi madali. Ngunit ano ang gusto po nitong ituro sa atin? Ito ay para makita po masiyasat ang ating mga puso, sariling puso. Si Pedro ay mayroon pong mga espesyal na natanggap o kaya mga konsepto na naibahagi. Una, atin pong matatanggap ang korona ng kaluwalhatian na nagmumula sa Panginoon. Maaring hindi po nabanggit ni Kristo ang tungkol sa kaluwalhatiang ito dahil ang kanya namang sinabi kay Pedro ay kung mahal ba ni Pedro ang Panginoon at ang kanyang bilin ay pakainin ng kanyang mga tupa at sinabi po ito ng Diyos ng 3 beses. Ipinagkatiwala ng Diyos ang konseptong ito na ang pagtugon sa pag-ibig ni Jesus ay ang pag-aalaga ng kanyang mga tupa
At ito naman ay tinanggap ni Pedro kung kaya naman siya ay nagsimulang magdisipulo at napakagaling po niya pagdating sa ebanghelismo. Kanya pong isinulat ang unang Pedro, ang libro ng mga Pedro. At bandang huli ang kanya pong nabanggit ay ang pag-aalaga ng mga disipulo o kaya pag-aalaga ng tupa ni Kristo. At doon kanyang tinanggap na oo, kapag siya'y magdidisipulo, mag-aalaga ng mga tupa ni Kristo, kanyang matatanggap ang korona na nagmumula sa Diyos. Maliban sa 1 Peter 5, wala nang ibang kabanata sa Biblia ang nagsasabi na ang pagdidisipulo ay pibigay po sa atin ng korona na mula sa langit. Dito, pinapakita po lamang na dapat po nating baguhin ang ating pag-iisip, ang ating puso kung tayo po ay magdidisipulo. Unang beses na ako'y tinawag na cell leader ay nang ako'y nasa dati kong simbahan sa Taiwan. Bilang good boy, ay naging cell leader po ako. Pagkatapos ay sa unang 6 na buwan ay gusto ko nang tumigil sa pagdidisipulo. Ngunit alam ko na ang pagdidisipulo ay panghabang buhay at hindi lamang panandaliang trabaho. Ito ay katulad po ng pagpapalaki ng iyong sariling mga anak. Mayroong magagandang pagkakataon, may mga magagandang alaala, mayroon ding mga hindi. Ngunit nagpatuloy pa rin po ako sa pagdidisipulo. At sa akin pong pagpapatuloy, katulad po sa kabanatang ito, nakikita po natin ang napakalalim na pag-unawa ni Pedro pagdating sa pagdidisipulo. Sabi sa verse 2, alagaan ninyong mabuti ang mga mananampalatayang kasama ninyo katulad sila ng mga tupa at kayo ang mga tagapag-alaga nila. Dapat taos puso niyo silang pangalagaan dahil ito ang nais ng Diyos. Hindi dahil sa napipilitan lang kayo o dahil sa may hinihintay kayong kapalit, kundi dahil sa nais talaga ninyong makatulong sa kanila. Hindi dahil napilitan. Maaring sa ngayon tayo po ay nagdidisipulo dahil tayo ay napipilitan. Na dahil gusto po nating pasayahin ang ating mga cell leader, kung kaya tayo ay pumasok sa diwa ng pagdidisipulo. Nandoon ang pakiramdam marahil na sa pilitan ng pagdidisipulo. O kaya ikaw ay nasa Bible school dahil kailangan mong mag-graduate, kaya ikaw ay magkakaroon ng disipulo. Napilitan dahil sa graduation requirement. Iyon marahil ang iyong pakiramdam. Ngunit kung tutuusin sa Bible School, hindi naman po natin pinipilit ang mga Bible School student na mag-graduate. Ganun din po sa Marketplace Institute. Sino ang maaaring maging leader? Ikaw ay tinatawag na leader dahil meron kang mga tagasunod. Kung ikaw lamang, paano ka magiging leader? Ngunit kung ikaw ay leader, meron kang mga tagasunod.
Dahil sa pagpupumilit na ito, kung kaya naman pipilitin mo din at sisikapin mo din na magdisipulo, exert ng effort, kaya ikaw marahil, malamang sa malamang ay mapapagod. Na kung ay ikaw ay talaga naghihirap at nag-e-effort ngayon, bandang huli ang darating din ang pagkakataon na mapapagod ka. Ngunit sinasabi po dito ni Pedro na huwag mo gawin ito ng sapilitan. Dapat na tapos puso itong ginagawa. Ito ay napakadirekta at napakasimpleng pahayag mula kay Pedro dahil katulad po ngayon, mayroon po tayo mga naririnig na kapag hindi ka nagdisisipulo, para kang hindi taga 611. Na dahil ang hangin ay papunta dito, kaya dapat tayo ay susunod. Ngunit kung laging sapilitan ng lahat, hindi po tayo magtatagal. Kaya naman po sinasabi ni Pedro, dapat gawin ito ng taos-puso at hindi sapilitan. Sinasabi din po dito na gawin ito ng walang hinihintay na kapalit. No hidden agenda. Dahil merong mga iba na sa kanilang pagdidisipulo, gusto nilang magkaroon ito ng kapalit. Maaaring sa kayamanan, sa pera, o kahit ano pa mang uri ng kapalit. Lalo na kung ikaw ay isang nagdidisipulo ng napakaraming mga tao at sa iyong pakiramdam, ang galing-galing ko. Maaring sa isip po natin, meron tayong sinasabi na, mahal ko ang Panginoong Hesus kaya ako nagdidisipulo, ngunit sa kaloob-looban mo ay naroon ang paghihintay ng kapalit, o kayo'y ang pakiramdam na napakalaki ng aking otoridad, napakalakas ko, napakagaling ko. Maaaring may mga pagkakataon na bilang nagdidisipulo, meron kang pag-iisip na ang mga cell member ko ay dapat na tumindig, dapat na gumaling din sa pagdidisipulo para sa repetisyon na meron ka bilang cell leader. Ngunit hindi po ito tama. Dahil marahil sa loob mo, ang gusto mo ay magkaroon ng magandang reputasyon sa iyong cell leader at maging din sa mga taong nakatingin sa iyo at sa iyong pagdidisipulo. Ito po ang sinasabi natin na pagdidisipulo ng mayroong hinihintay na kapalit o kaya ay para sa sariling benepisyo. Oh, sorry. Naalala ko sa akin pong pagdidisipulo ng 2 dekada, may mga pagkakataon na talagang nag-e-effort ako dahil kailangan ko mag-speak in tongues at kailangan kong ihanda ang aking sarili. Lagi kong ipinagdadasal na ang gabing ito ay magiging napakaganda at napakaluwalhating cell group meeting. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, ang nangyari ay taliwas sa aking inaasahan. Kung kaya naman ako din ay nalungkot, ako ay nabigo. Lagi kong iniisip, anong ginawa kong mali? Magbabago na naman ako,
Pagkatapos mag-e-effort na naman, magpapakahirap na naman. Pagkatapos ay ganun pa rin na hindi maganda ang resulta. Kaya, ngayon, naalala ko na sa akin pong ilang dekada ng pagdidisipulo, may mga pagkakataon na talaga nagpapakahirap at nag-e-effort ako. Ngunit doon ko napagtanto na ramdam din po ito ng aking mga cell member at ang Diyos ay hindi rin po natutuwa sa ganitong uri ng paglilingkod at pagdidisipulo. Dahil pagkatapos nito, naroon ang pakiramdam na para bang wala nang natira sa iyo. Ngunit ngayon, ako na po ay natuto. Natuto na po akong magparaya at hayaan ng Diyos na kumilos. Ilan po sa aking mga disipulo ay nasa akin pong cell group na ng 20 years. Mula pa ng una akong nagdisipulo at lagi ko sinasabi na 50 taon kami pa rin ay magkakasama. Lagi ko sinasabi ito, ngunit aking napagtanto na dapat pahalagahan ang bawat interaksyon, gawin nitong masaya, maging effortless, maging malaya, at hindi dapat namumuhay sa pagpupumilit, pagsasapilit, o kaya magdisipulo para sa sariling benepisyo dahil ito ay mali. Dahil kung pipilitin po natin ang ating sarili, mag-e-effort, magpapakahirap lang tayo at lagi lang iisipin na tayong dapat gawing Panginoon ng mga taong ito, ngunit ito ay mali. Dahil hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Kaya naman dito makikita natin na si Pedro ay mayroon pong napakalalim na konsepto pagdating sa pagdidisipulo. Alam po niya ang nasa motibo at puso ng tao. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang maging huwaran o kaya maging halimbawa po tayo sa ating mga tupa, sa ating pong mga dinidisipulo. Bilang mga Kristiyano, tayo po ang tagapamagitan at tayo po ang huwaran na inilalagay ng Diyos sa ating pamilya, sa marketplace, maging sa iglesia. Tayo po ay nag-iiwan ng impresyon sa maraming mga tao. Ang mabuting impresyon, magandang halimbawa, katulad ni Pastor Joshua. Katulad ni Pastor Joshua, para po siyang napaka-simple, napaka-pure and simple. Pagkatapos ay mahal na mahal po niya si Simo. Napakaraming mga halimbawa na makikita sa kanya. Siya ay puno ng pananampalataya. Gustong-gusto ni Pastor Joshua maglaro ng basketball, kanya pong inaalagaan ng kanyang kalusugan, ito din po ay isang halimbawa. At sa kanya pong pagtindig sa harap po natin, makikita natin na siya ay puno ng pananampalataya, minamahal ang kanyang asawa, pinapahalagahan ang salita ng Diyos, napaka-pure and simple. Ito po ay magagandang halimbawa. Kaya po kay Pedro, kanya pong sinasabi dito na napakahalagang tignan kung paano po natin pinipresenta ang ating sarili sa harap ng mga tao. Maaaring may mga pagkakataon na mukha po tayong malungkot o kaya napakapuno ng pagiging negatibo, mabilis na manghusga. Ito po ay hindi magandang uri ng halimbawa at nakakaapekto din po sa iba. At maapektuhan din po nito ang henerasyon na susunod sa atin.
Isa sa aking mga anak ay nagsabi na hindi po tumitigil ang kanyang utak sa pag-iisip. Dahil kung siya ay titigil sa pag-iisip ay hindi niya kayang mabuhay. At doon ko napagtanto na siya nga ay aking anak dahil ganoon din ako. Kailanman ay hindi ko po sinabi sa kanya ganun, na may ganun din po akong karakter. Ngunit naroon ang napaka-obvious na DNA. Ito po ay ating DNA. Ito po ay isang halimbawa. Atin pong matatanggap ang korona ng kalwalatian mula sa Diyos, ngunit dapat po tayong maging mabuting halimbawa. Dapat po tayong maging malusog sa ating kaluluwa. Huwag po nating gawin ang pagdidisipulo ng may pagpupumilit o kaya ginagawa ito para sa ating sariling kapakanan o kaya pinipilit ang atin pong mga cell member. Maaaring gusto nilang magpalit ng cell group. Pagkatapos ay nag-fasting and praying pa para doon. Marami pong mga ganito. Kung tutusin ay sinubukan din po nila ang kanilang makakaya upang kausapin tayo tungkol sa pagpapalit ng cell group na ito. Pagkatapos ay sasabihin lang natin, hindi, wala kang utang na loob, blah blah blah. Hindi rin po ito tama. Dapat po tayo maging effortless, maging puno pa rin ng pag-ibig, ng pag-unawa. Katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tanggapin po natin ang ating mga pagkukulang. Tanggapin po natin ang mga bagay na hindi po natin marahil nagawa ng tama. Sunod na bahagi ay pinapakita po dito kung paano dapat tayo magpasakop sa bawat isa. Sabi po dito sa verse 5, at kayo namang mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda. Ang mga matatanda ang siyang nangangalaga sa mga nakakabata at ang mga kabataan ay dapat na magpasakop. Sinabi din po dito na dapat nilang protektahan ng kanilang sarili ng may kababaang loob. Kaya naman sa pagdidisipulo, naroon ng pagsunod, naroon ng pagpapakumbaba. Sa verse 6 hanggang 14, ito pong sumunod na bahagi, magpakumbaba sa harap ng Diyos at labanan ng kaaway ng may pananampalataya at tayo ay kanyang palalakasin. Sabi sa verse 6, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pangararangalan niya kayo. Magpakumbaba. Magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat po tayong tumugon. Hindi po dapat natin ito takasan. Hindi rin lalabanan.
Paano natin malalaman na tayo ay nagpapasakop sa Diyos? Sabi po dito sa verse 7, ipagkatiwala sa kanyang lahat ng kabalisahan dahil nagmamalakasakit siya sa inyo. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng kabalisahan. Naroon ang pagtitiwala sa Diyos dahil alam mo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi ka kailanman magiging balisa o kaya ay puno ng pag-aalala dahil alam mo na ikaw ay nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. Alam mo na ang Diyos ay nakatingin sa iyo. Noon ay madalas ay na-stress ako dahil sa Bible School. At umabot sa pagkakataon na dinisiplina din ako ng Diyos. Minsan, ang Diyos ay nangusap sa akin. Doon, nagsumikap ako, nag-effort ako, nagpakahirap. Ini-stress ang aking sarili. Ngunit ang Bible School ay para naman po sa Diyos at dapat kong ipagkatiwala ito sa Kanya. At matuto lamang akong magpakumbaba, magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, nais ng Diyos na turuan ako ng mas malalim pa pagdating sa bagay na ito. Pinapaalala ng Diyos na 2 beses na niya akong niligtas sa mga sakit na dapat sanang pumatay na sa akin. Kaya bakit ako nagpupumilit na magtrabaho at magtrabaho? Kung hindi dahil sa kaligtasan ng Diyos, ay wala sana ako dito at nasa punerarya na sana. Ngayon ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya at hindi rin namatay ang asawa ng aking asawa dahil narito pa rin akong naglilingkod buhay na buhay. Dapat po nating tanggapin na ang Diyos ay nakatingin po sa atin. Ako po ay tumanggap ng balita na mayroon tayong kapatiran na namatay sa cancer. At sinabi po
kanyang cell leader na dahil sa kanyang kamatayan ay nanampalataya po ang kanyang mga magulang at tinanggap si Jesucristo bilang Diyos. Sa tingin ko, para po sa kapatiran nating ito na namatay dahil sa cancer, ito ang marahil na pinaka magandang pagpapala dahil nakilala po ng kanyang mga magulang, maging ng kanyang asawa, ang Diyos. At sila ay nabautismo. Dahil po dito. Kaya naman po pinapakita po nito na matuto po tayong ipagkatiwala sa Diyos ang ating kabalisahan, ang ating pong mga problema. At ang Diyos mismo ang magpapalit ng bawat pagkabalisa na ito para maging bagay na magbibigay po sa atin ng biyaya. Ang bawat araw ay biyaya po na mula sa Panginoon. Siya po ay mayroong pakialam sa atin. Ano mang hinaharap po natin, at ay pinanghawakan ng Diyos. Maaring narito ang kaaway na sinusubukan po tayo, ngunit narito din po ang Panginoon. Tayo po ay magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos at labanan ng kaaway ng may pananampalataya. At nang masunod po natin ng Diyos at matanggap ang kanyang korona ng kaluwalhatian, naway tulungan po tayo ng Diyos, tayo po ay tumayo at magpuri sa Kanya.
Panginoong Yesus, ikaw ang huwaran, ang halimbawa para sa amin. At lumikha din ng Diyos, ang nagtayo din ng Diyos ng mga espiritual na pastor para maging halimbawa po sa atin, at tayo nagpapasalamat sa Kanya sa mga halimbawang ito na Kanyang itinatag at Kanyang inilagay sa atin pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa mga cell leader, sa mga taong nagdidisipulo sa amin, tumutulong sa amin pong higit na pagsunod sa iyo. Sa tuwing kami ay naghihina, amin pong inaaalala ang kanilang halimbawa sa amin pong mga buhay. At kami ay nabibigyan ng solusyon sa tuwing kumaharap ng mga problema, mga pagsubok. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga pastor, ng mga cell leader na talagang ginagamit ang mga pagkakataon na mayroon sila upang tulungan ako sa aking mga pangangailangan. Tinutulungan ako sa aking pagdedesisyon, sa aking mga dapat na gawin. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga espiritual na mga magulang na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang pinaka mainam at pinaka magaling na halimbawa po para sa amin. Salamat o Diyos sa iyong pagiging halimbawa sa amin. Nakikita din po namin o Diyos kung paano dapat kami sumunod sa iyo. Ang amin pong kayabangan, ang amin pong higit na pagtingin lamang sa sarili, Panginoon, amin pong isinusuko sa iyo. Ikaw ay aming pinapasalamatan. Sinasabi po ni Pedro sa atin ngayon, magpakasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos dahil darating ang araw na pararangalan niya kayo. Ipagkatiwala sa kanyang lahat ng kabalisahan dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Nais po nating matuto mula kay Pedro na siya ang atin pong pinakamagandang halimbawa. Si Pedro ay puno po ng kanyang sarili. Humarap din po siya ng ups and downs sa kanyang buhay, ngunit bandang huli ay kanya pong idinedeklara na dapat siyang magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At kanya pong ipinagkatiwala sa Diyos ang mga bagay na kaya niya gawin at di kayang gawin. Sa atin pong mga buhay, marahil ay mayroon po tayong mga pinagdadaanan, mga problema, mga persekusyon na hinaharap. Ngunit ang Diyos sinasabi po sa atin ngayon na atin pong tayo po ay magpakumbaba at magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Maaari po tayong lumuhod o kaya ay umupo at tayo ay manalangin sa Panginoon. Ano mga bagay na hindi po natin kayang maipalaya o kaya ay maisuko sa Diyos? Ang atin pong mga problema, ang atin pong kabalisahan, atin pong gamitin ang ating mga bibig at sabihin sa Diyos kung ano ang mga bagay na ito. Tayo po ay makipag-usap sa Panginoon.
Panginoon, ako ay dumudulog sa iyo. May mga pagkakataon na sa tuwing humaharap ako ng mga problema, lagi kong iniisip na hindi ako magaling. Ngunit kung tutusin, ito ay mula sa kayabangan dahil hindi kita mapagkatiwalaan. Napakaraming akusasyon, ngunit akin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang aking kaisipan. Tanggalin mo, O Diyos, ang mababang pagtingin sa sarili o mababang kumpiyansa sa sarili. Na ang akin pong paglilingkod sa iyo ay maging effortless. Panginoon, ako ay nag-aalala sa akin pong kalusugan, paano ako magiging mas malusog. Na lalo na humaharap sa maraming mga stress. Sa aking kinabukasan, kalusugan ng aking mga pamilya. Ito po ay mga bagay na wala akong kontrol. At ako, Diyos, ay nag-aalala kahit sa mga aksidente. Ang aking kalusugan ng aking pamilya ay akin pong isinusuko sa iyo, Diyos. Ikaw ay patuloy na naghahari, kaya naman aking isinusuko ang lahat sa iyo. Ang aking pag-aalala pagdating sa pinansyal na aspeto, sitwasyon ng mundo, ang aking paningin ay laging nakatingin sa mundo at ako ay labis na nag-aalala. Ngunit alam ko, O Diyos, na ikaw ay siyang magbibigay probisyon para po sa akin. Panginoon, nakikita mo ang iyong mga anak. Kami ay nagpapasakop sa iyo, O Diyos, patawarin mo kami. Madalas ay napakataas ng tingin namin sa aming sarili. Hindi kami naniniwala na kami ay iyong tinitingnan. At amin pong pinapasan ang aming sariling mga problema, kabigatan. Ngunit kami, O Diyos, ay nananalangin sa iyo. Ngunit patuloy pa rin kami sa pagbuhat ng mga ito, hindi naniniwala na mayroon kang pakialam sa amin. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil sa mga pagkakataon na gusto namin gawin ang mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan namin. Pagkatapos, ramdam ang kabigatan. Panginoon, patawarin mo kami. Na dapat kaming magpakumbaba sa iyo. Ang iyong kamay ay narito na sumusuporta sa amin. Alam mo, O Diyos, ang bawat naming paghihirap. At kami ay determinado din, O Diyos, na ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan.
Panginoon, isinusuko namin ang lahat sa iyo. Atin pong itaas ang ating mga kamay at ating isuko ang lahat sa Panginoon. Panginoon, amin pong isinusuko ang lahat sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos. Ang Diyos ay patuloy po tayong inaalagaan. Dahil ang Diyos ay mayroon pong pakialam sa atin, maaari po tayong tumayo at tayo po ay pinapalakas sa Espiritu. Panginoon, ikaw ay mayroong malalim na pagtanggap at pag-ibig sa amin. Panginoon, kami ngayon ay narito nakatayo dahil patuloy mong inaalagaan, O Diyos, ang bawat naming pagkabalisa, ang bawat naming problema. Kami ay narito na tumatayo, tumitindig sa iyong haripan. Amin pong isinusuko ang lahat sa iyo. Ikaw ay mayroong pakialam sa amin. Ngayon, O Diyos, at maging sa hinaharap, patuloy mo kaming inaalagaan. Kami, O Diyos, ay nakatayo sa iyong harapan. Ang 611 ay isa pong iglesia na patuloy na nagdidisipulo. At lagi po nating ipinapanalangin. Lagi po nating ipinapanalangin ang atin pong mga cell leader. Ngunit ngayon, nais ko pong tumawag ng 7 katao. Anong mga mabubuting bagay na iyong natanggap dahil sa pagdidisipulo? Maaari po tayong magbahagi ng pasasalamat. Alam po natin na tayo ay natutuwa sa pagdidisipulo. Maaari po nating tanggapin kung ano mga pagpapala na natanggap sa pagdidisipulo. Dahil sa pagdidisipulo, nabago po ang aking buhay at mahigit ako nagiging katulad ni Kristo. Salamat sa Diyos dahil lahat ng aking mga tupa ay nagmamahal sa akin at nakikinig sa akin. Salamat sa Diyos dahil sa pagdidisipulo, nakita ko ang aking mga kahinaan at aking napagtagumpayan ang lahat ng ito. Salamat sa Diyos dahil sa aking cell leader, lagi kong natatanggap na ako ay minamahal ng Diyos at kanyang patuloy na tinatanggap. Salamat sa Diyos dahil nakikita ko kung paanong ang bawat problema ay nagiging katagumpayan dahil sa Panginoon at sa pagdidisipulo.
Salamat sa Diyos sa tengang marunong makinig at marunong magpakumbaba. Tayo po ay tumayo at atin pong purihin ang Panginoon. Panginoon, natanggap mo ang bawat naming papuri, ang bawat deklarasyon, ang iglesyang ito ay iyo pong iglesia. At kami ay narito, O Diyos, mula sa aming puso, ang nais namin ay magdisipulo ng may kagalakan. At ikaw, O Diyos, ang patuloy na magpapalakas sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumanggap ng pagpapala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Aking pinagpapala ang bawat isang narito dahil ang Diyos ang pumupuno at kumukumpleto sa inyo. At dahil sa inyong pagsuko sa Kanya, kayo ay Kanyang bibigyan ng kalakasan at patuloy na tutulungan. At kayo ay magiging matatag dahil siya ang iyong Diyos, siya ang inyong kaligtasan. Ano mang mga bagay sa mundo, maaari kayong tumindig at maging matatag. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, akin ding pinagpapalang inyong pagdidisipulo at ang kalakasan, pagpapala na magmula sa Panginoon ay patuloy ninyong matatanggap. Sa inyong pagnanais at sa inyong higit na paghahandog, paglilingkod, kayo ay higit na mapagpapala sa ngalan ng Panginoong Jesus. Tanggapin ang lahat ng mga pagpapalang ito. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.